Marcos resign. Maganda pa mag-resign na lang siya kasi hindi niya kayang ipapatakbo ng maayos ang Pilipinas. Yan. Ganon din po. Kung hindi niya kaya magserbisyo ng walang halong korupsyon, mag-resign na siya para sa ikabubuti sa bayan ng Pilipinas. Sa mga kababayan ko, dapat magkaisa na tayong lahat. Maglaban natin. Kailangan manalo si Sara Duterte. Inday Sara, lumaban ka sa amin. I'm against to the Philippine president. Kasi why? Why did I say so? Kasi dapat ipinaglalaban mo ang buhay ng mga magsasaka, ng mga natural na Pilipino. Kaya if I were you, Bongbong Marcos, kung wala ka nagagawa dito sa Pilipinas, you need to stop being president here. Bilang Pilipino po, ano po yung mensahe nyo sa mga nasa gobyerno po about sa nangyayari ngayon sa Pilipinas? Wala naman. Hindi ko naman sila pwede murahin. Hindi nyo naman mapopost na. Pero we all know naman na pare-pares lang naman sila. Nakurakot. Wala namang matinong sa kanila sa ngayon. Pag-united nila ang lahat ng Pilipino, mag-focus sila sa kung ano talaga ang problema ng bansa at pangangailangan ng bansa. Unang-una, food and shelter, stop the criminality. Yung mga flood control project na yan, talagang ano na nila yan. Kung sino talagang dapat managot dyan, panagutin nila at isoli yung pera. Sinabi na nga, isoli nila yung pera, isoli nila. Bakit nila inuuna ang mga bagay na uunahin? Samantalang nakikita nila, gutom na ang bayan. Hindi ba sila nahihiya? Yan, katulad kayo, si Presidente Marcos, nasa Canada, binabas sila ng mga taga-Canada. Ako, may edad na ako, pero gusto kong makita ko ang aking kababayan na sila naman ay umalwan. Marcos resign. Maganda pa mag-resign na lang siya kasi hindi niya kayang ipapatakbo ng maayos ang Pilipinas. Yan. Ganon din po. Kung hindi niya kaya magserbisyo ng walang halong korupsyon, mag-resign na siya para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Nananawagan po ako na sana tutukan muna kami mga mamamayan kasi at saka itong Pilipinas. Kasi naghihirap na po to, sobrang crisis. Huwag na po sila mag-away-away at magkasundo na po sila at tayo na po ang matutukan. Bago nila unahin impeachment, siguro yung ibang issue ng Pilipinas yung ayusin nila. Kasi hindi lang naman yun yung issue ng ng bayan Yung sa about kay EBP Sara. May marami pang issue yung bansa. So ayun muna siguro unahin nila. Hindi yan yung ine-expect ng mamamayan na makikita natin ngayon. Mas marami pa kaming ine-expect kesa dyan. Sana magkaroon ng totoong puso yung mga namumuno. Tignan nila kung ano yung mga priority ng bansa natin. Niluklok natin sila dyan para sa nararapat na gawin nila. Maawa na sila, magbago naman sila. Parang awa na. Yung admin ngayon So yan, tulad ng sa corruption, di ba? Pinipili nila kung sino yung nila, kakasuhan. Yung kinakasuhan, yung mga hindi dapat kasuhan, di ba? Yung panawagan natin sana maging maayos na. Unang-una sa leader, sa mga backup niya leader. Kasi kaya lang tayo magulo dahil sa leader Ibalik ang pera ng bayan. Sana ayusin na yung ninyo. Pare-parehang so tayo naghihirap. Sana yung mga nakaupo maayos ang problema ng taong bayan, matigil ang gulo. Ganun lang, bumaba mga bilihin dahil sa hirap ng buhay. Kailangan tayo lahat ng Pilipino, baon na tayo sa utang. Tumaas na yung Meralco, lahat-lahat. Dami naghihirap, wag na sila munang mag-focus sa ganun. Fokusan nila yung taong Pilipino na maraming mas nangangailangan ngayon. Actually, ayusin nila yung sistema ng panggogobyerno ngayon kasi ang daming naapektuhan. Stable na sila, pero paano yung mga nasa baba, kawawa? Lalong-lalo na yung mga OFW. Ganun, laban lang, tuloy lang. Wala namang magagawa wala, puro sila bakag. Wala. Negats. Walang kwenta gobyerno ngayon. Mas maganda pa rin kay Duterte. Para sa akin po, wag na po nilang bigyan ng sobrang atensyon. Mas marami po tayong problema sa Pilipinas na dapat unahin nilang bigyan ng solusyon. Sana po lahat ng gobyerno mag-ayos-ayos. Hindi puro politika na politika, di ba? Ganun nangyayari. Lahat mahirap Lalong mayaman, talaga mayaman lang. Kami mahirap pa rin, hindi na magbago. Ayusin nyo naman para tayo di kawawang taong bayan. Para parehas lang. Taong bayan nagpapasweldo sa kanila Dapat yung mga ganyan din mga sangkot sa mga kurakot. Katulad sa flood control na yan.
Yun dapat ang pinupukutan nila na mapanagot nila yung mga sangkot sa flood control. Mensahe ko sa inyo, maging transparent kayo sa pag-i-impeach kay Sara. Siguro mas iparamdam nila yung mga pinagsasabi nila nung nagka-campaign pa lang sila kasi ayun na, lalo na rin sa kabataan. I hope this becomes an eye-opener po sa kanila to actually lead rightfully sa country po natin. Kasi po, at the end of the day, tayo lang rin po like mga Filipinos yung working together to build a community po, especially for the future generation po, to become a better country po. I do pray na maging mas pro-Filipino po kayo. Tandaan niyo po yung sinumpaan yung trabaho ninyo para sa mga Pilipino, para sa Pilipinas. I do also hope na mawala yung partiality sa inyo, maging mas selfless. Sa mga kababayan ko, dapat magkaisa na tayong lahat. Maglaban natin. Kailangan manalo si Sara Duterte. Inday Sara, lumaban ka para sa amin. I'm against to the Philippine president. Kasi why? Why did I say so? Kasi dapat ipinaglalaban mo ang buhay ng mga magsasaka, ng mga natural na Pilipino. Kaya if I were you, Bongbong Marcos, kung wala ka nagagawa dito sa Pilipinas, you need to stop being a president here. Kay Bongbong Marcos, tigil-tigilan mo na yan, Dapat yung usapang mga flood control, ayusin mo yan. Tapos kay Sara Duterte, laban lang. Yun lang.